Hello everyone! Welcome to another episode of Philippine Two Talks Podcast Episode 7. I'm Beth. I am Mary. So, ano yung pag-uusapan natin ngayong araw? So, pag-usapan natin today kung bakit choosing the right generator matters in the Philippines. So, bakit ba kailangan pumili tayo ng tamang generator? Syempre ma'am, sa mga construction site, kailangan kasi yung location ng mga site natin, minsan liblib, di ba? Minsan mahina stable. yung, hindi stable yung electricity power. So, in the Philippines, generators are not just optional. They are essential too. So, parang jowa mo lang yan. Mahalaga yung jowa mo, kailangan mo siya. Ma'am, wait lang. Hindi pala rin sa construction site ginagamit kadalasan yung mga generator. Kasi sa residential area, pwede rin siya gamitin. Kasi minsan, di ba, nagkakaroon tayo ng brownout, ganon. Yes. Pag malalakas yung bagyo. Oo. Tapos minsan din pag sa yung mga nag-on-site visit na mga technician, Yes. ganon. So, kapag mali kasi napili mong generator, nagkakaroon kasi ng problem yan eh. Una, pwede siyang mag-lead to power shortage din. Or, for example, gumamit ka ng maling generator, hindi siya akma dun sa mga gamit mo na equipments. Pwedeng maapektuhan yung mga equipments na gamit mo, di ba right now? Oh. For example, mga machine, pwedeng ma-damage pa yung machine kasi hindi kinaya ng generator yung power na kailangan, di ba? Kasi nagkakaroon pala siya ng yung magpuputol-putol yung supply ng Yes. electricity dun sa unit. Kaya pala nagkakaroon din ng damage yung mga unit. Tsaka din, ma'am, kapag hindi rin siya tugma dun sa equipment mo, may fuel inefficiency. Kumbaga, hindi rin kaya ng fuel, hindi sapat yung fuel dun sa paggagamitan niya. Oo, kasi pag gano'n, maaari din sigurong magkaroon ng di ba? Ng putol-putol na paggamit, unstable na supply na ma'am. So, understanding generator type. So, may iba't ibang mga generator tayo. Hindi lang siya yung isang uri ng generator lang. Meron tayong portable, meron din tayong diesel, and meron din tayong inverter generator. So, discuss natin ano ba yung difference ng mga generators na yun. So, yung mga gasoline generator, ma'am, ano yung mga mga pros and cons? Yung mga gasoline, usually mga portable sila. Yung mga madalas ginagamit sa bahay. Mga madali lang din silang buhatin, ganyan. Emergency backup lang din talaga yung mga portable generators. Kasi yun yung pag nagkaroon ng brownout, yun yung madalas na ginagamit. Kasi kumbaga parang handy tools din siya. Dati kasi, mas mura pa yung gas eh. No? Ngayon, Ngayon hindi na. parang mapapaaray ka na lang eh. So, ano bang advantage ng mga portable generators? So, advantage din siguro kasi affordable sila, di ba no? Mas mura Mas sila. mura. Yes, ma'am. Tapos, mas madali rin silang ay lipat ng pwesto. Kasi nga, usually na mga portable, may mga gulong naman. Yes, ma'am. May mga ganun. Kaya kadalasan pala sa household din siya ginagamit, no? Kasi yung disadvantage naman niya, yun nga, yung mas higher yung fuel consumption niya. Mas malakas yung consume. Mas malakas yung consume niya, ma'am, ng Yes, gasoline. Lalo na ngayon, ma'am. Ang taas ng gas. Aray ko. So, hindi siya ideal for long continuous use. So, kailangan siguro, kunyari sa household, ma'am, pag nag-brown out ng saglit, gano'n, no? Para may magamit lang. Para pag nag-work ka sa bahay, no? Tuloy-tuloy. Hindi ka absent sa work. So, yung diesel generator naman, ano naman siya, ma'am? Yung diesel generator, ma'am, kadalasan ginagamit to sa mga job site, ma'am, construction site, kasi sila yung mas heavy duty na units. Mas longer operating hours mo siyang magagamit, ganon. Tapos yung pros naman nito, ma'am, fuel efficient din to. Tsaka durable, heavy duty, sure ka talaga na strong, hindi siya ganun kabilis na masisira. Yung lang nito, yung cons lang nito, higher initial cost kasi mas mahal. Heavy duty siya, kaya siya heavy duty kasi mahal siya.
mas heavier, tsaka less yung portable na to. Mas mabibigat to. Yung kadalasan sa mga diesel, copper pa yung copper yung components. niya. Kaya mas mahal po karamihan ng diesel generator. So yung next ma'am, hindi pa natin na-discuss yung inverter generator. Ano nga ba yung mga inverter generator, ma'am? Ang sabi bali-balita, mas advanced daw yung technology na ginagamit ng mga inverter generators, mama. Di ba usually kapag inverter, yung parang mas Mas high save ng kuryente, di ba? Yes, ma'am. Kumbaga, power efficiency. Efficiency din yes. siya. Oo nga, ma'am. Tsaka, mas kadalasang ginagamit yung mga inverter generator sa mga sensitive na na electronics, mga cellphone ngayon, 'di ba? Mga computers, ganun, mas kadalasan din siyang ginagamit. Tsaka sa mga machine sa job site na medyo high-tech na, upgraded na siya. So, dahil inverter siya and power efficiency, so fuel efficient din siya kasi yun nga, alam ko pag inverter, di ba may kino-convert siya. Kaya nagiging siya. Mas efficient Oo, siya efficient. gamitin. Kaso sabi, 'di ba mas high-tech yung yung mga inverter welding machine, mas mahal daw talaga, mas double na yung presyo nito, mama. Pwede mo i-pause? Welding machine na sa Ay! Sorry na. welding machine na sa Generator pala. Sorry, inverter. Kasi kadalasan, mas madalas ko kasi naririnig yung mga inverter sa mga welding machine, diba? Mas madalas siyang ginagamit. Ngayon pala yung mga generators, may mga inverter na din na na unit. Pero parang mas limited yung capacity ng na inverter. Oo nga daw Compared kasi sa diesel, kasi heavy duty talaga. oo, tapos yung gasoline madalas sa bahay, sa mga sa mga dental clinic, 'di ba? Sabi pa bang binubunutan ka, wait lang. Wait lang. Nga ka muna dyan. 'Di ba? Ganon. So, yung mga inverter pala, ma'am, din pala to? Kadalasan pag nagka-camping, dinadala rin kasi Pwede mas mo siyang, maliit, mas compact siya, mas portable po siyang pala ginagamit. So, how much power do you really need? So, yung power sa generator, nakadepende pala siya, no? Sa watts, kung gaano kataas yung watts ng mga gamit sa bahay. no? Or yung mga machine na ginagamit mo, no? Kasi possible din na, sumabog. Kinulang. Oo, Kinulang kasi ng kulangin lakas. siya. So, siguro yung mga common mistakes, yung pag-underestimate tsaka pag-overestimate natin ng mga watts na kailangan natin. Oo, kasi may mga nag-i-inquire tayong customer, ang nila, kadalasan aircon, mga nasa 1,000 kilowatts, so equivalent of 1 kVA yun. Ang nire-recommend natin sa kanila kadalasan is mag-times 3 sila para sure na sustainable yung bibigay na power nung generator. Hindi yung paputol-putol, ganun. Tuloy-tuloy siya. Tsaka para safety din sa mga gagamitin nating equipments kasi baka mamaya umusok or mag-overheat kasi hindi nga masyadong mas mababa yung power ng generator, diba? Mas masira yung unit. Pag mas kulang yung power nung generator. So ma'am, anong mga example natin dyan na mga wattage? Kadalasan sa mga job site, ganon. So, halimbawa, mga drills, mga usually, di ba, 600 to 800 watts sila. So, kung i-multiply natin yun, ilan kayang watts ng generator ang kailangan? So, mahina ako sa math. Siguro nasa around, kung 800 watts, nasa 3,000 kilowatts. 3,000 kilowatts yung So, kailangan. 3 kVA po yung equivalent na. 3 kVA na mga generator yung kailangan. So, paano ma'am pag sabay-sabay ginamit? May angle grinder, may air may welding compressor, machine. may welding So, machine. ito-total mo lahat nung watts ng lahat ng equipments, then saka mo siya ita-times sa 3. Diba? Ganun siya. Yes.
So, kung sa bahay, ref lang, tsaka electric fan, tsaka lights, paano kaya yun mo? Ganon din ba siya? Usually, pag ganon, ang ano dyan ma'am, mga nasa 5 kVA or 3 kVA, sapat na yun sa ano, household, ano po, household chores, ano? Hindi pa lagi ng mother ng bahay. So, kumbaga, always choose a generator with 20 to 30% extra capacity Yes, sa para, total load ng ginagamit natin ng mga machine or equipment. yes. So, ma'am, may nagtanong, lahat ba daw ng generator pwedeng gamitin sa mga welding machines? Siyempre, hindi, ma'am. Oo, Kasi, hindi. meron siyang ano, 'di ba? Kapag mas higher yung ano, yung ampere, mas higher din na ano, na kVA yung kailangan. Ngayon ko lang nalaman yun, ma'am. So ano yun, ma'am? Sa mga fuel type comparison, what works in Philippines? Sa mga bahay, sa mga light use lang, hindi naman yung mga pang heavy na use, mas better ang gasoline type na generator. Kasi, yun nga, easy to find, mas cheaper din siya, tsaka mas lightweight siya, di ba? Kasi, ano, yung mga portable na gasoline generator, mas madali sila bitbitin, ganyan. Kung may brownout, madali siya i-move. Yun, tsaka mas mura din talaga, mas okay siya pag sa bahay. Hindi naman kasi natin kailangan sa bahay Malaki. heavy use ka. Oo. Parang ilang floors ba yung bahay niya? Ang gano'n. Oo, ayun na nun. Kawaii mo. So, pag construction naman, Yun nga, di ba, pag sa construction site, diesel daw yung ano, mas kailangan. So, yun. Tapos, mas fuel efficient din siya. Durable, kasi heavy duty use yung mga diesel generators. Tsaka high upfront cost, kasi sobrang mahal. Hindi So, siya, hindi biro din yung ano, yung kung sa ganun. gasoline, mas less efficient. Sa diesel, mas higher. Higher. Kasi ang mahal niya. Sa inverter naman, Sa inverter, kasi for ano talaga siya, yung mga sensitive electronics eh. Mas clean yung power niya. Kasi ngayon nga, power, ano siya, kumbaga, power efficient. Tsaka ano, mas, yung mga inverter daw, ma'am, mas mahina yung ano, sounds nila. May sounds pa rin, pero hindi ganun Mas kaingay. silent type sila na Hindi ganun generator. kaingay. Tsaka expensive. Mas expensive din daw. PH Local Insight, ma'am. Diesel is more practical for construction and gasoline is more accessible for households. So, yung key features you should not ignore kapag namimili ka ng mga generators. So, when buying generators, don't just look at wattage. The features matters. So, AVR, anong meaning na AVR, ma'am? Automatic voltage regulator, yan. So, Meaning niya. Yun yung ano, ito yung mga nagpo-protect ng tools mo from voltage fluctuation. Important for sensitive equipments din siya. Yun yung AVR. Electric start versus recoil. Ang pinagkaiba naman ng electric start, yun yung ano, mag-on na siya agad pagka on mo ng generator kasi electric start siya. Hindi siya yung Kumbaga, recoil. parang automatic na siyang nag-i-start. Pagka-on mo. Kasi yung recoil, kailangan mo pang hatakin yung... Ayun pala Yun yung may recoil, hinahatak. hinahatak. Yes, yun yan. Manual but reliable yan. Kaso kung napasobra ka ng hatak, mapuputol yung recoil. Yung tas portable wheels and handles, essential for job site movement. Kasi, syempre kung sobrang laki ng generator Sobrang mo, bigat ilang niya. tao yung magbubuhat kailangan nun. Tas, kung mas malayo, ilang wheeler kaya kailangan para i-transport siya, Tsaka diba? hindi lang, kunwari sa bahay din, hindi mo kaya buhatin yung sobrang laki. Kaya kailangan talaga, ano, Oo. piliin yung ano, tamang Tamang generator. generator. Fuel tank capacity naman, ma'am. So, syempre, pag bigger yung tank niya, lalo yung mga generator na mas malalaki, mas longer yung runtime nila, mas mahabang time mo silang magagamit. For example, di ba,
pag mga diesel, di ba, mas malalaki sila. Mm. So, mas malalaki yung tank nila and ilang oras mo silang pwede gamitin compared sa mga gasoline lang na mas maliliit yung tank capacity nila. Mm-mm. So, kailangan din nilang isipan yung noise level. Kasi kung sa household mo siya gagamitin, to sobrang ingay na kung marereklamo kayo. Lalo na Sa kung kapitbahay di ba nyo. usually gabi nagbabrown Nagbabrown, out. oo. Di ba minsan malamok, mainit, ganyan. Tapos gabi mo gagamitin. Tapos ang ingay, hindi parang hindi ka na rin nakatulog Oo. kasi ang ingay niya. Oo, tapos mas marami ka pang mapupurwisyo kung Ibang tao. kung mas higher yung yung generator na gagamitin mo. Dapat mga inverter ganon, mas mahina lang yung noise na pinoproduce. So, generator use cases in the Philippines. So yun nga, gaya na sabi natin kanina, yung mga generator na ginagamit sa mga construction sites, yung mga heavy duty, yung mga diesel generator. Kasi mas longer yung Yung runtime mga- nila. Efficient. Tapos heavy load din yung capacity nila. So bakit ka pipili ng hindi kaya? Tapos, ang cute pag may sabay tayong isang efficient, ganun. Ayaw nga! Sabay tayo. Next. Next. Home backup. Brownouts or typhoon. So, yung mga gasoline, pwede mo piliin dyan yung mga gasoline or type. inverter generator. Kasi mas lower yung cost nun, tsaka enough for essential use din. Tsaka yung space din sa location ninyo, hindi siya masyadong mag-occupy ng mas Space. malaking space. Mobile service technicians. Ito usually ginagamit ng mga mga technicians, yung mga portable talaga, yung madali sila i-move. Kung may gulong. Kasi ang hirap naman doon, no? Kailangan mo nang gumawa doon sa kabila, tapos Napakalaki ba? hindi mo ma-move yung generator. Oh, tapos ilang tao pa yung kailangan para Kailangan. buhatin, no? So, pag mga yung mga mostly technicians or yung mga mobile services, service. kailangan ng flexibility. So, kailangan mas easy yung transportation. Madali nilang mabubuhat. Paano naman pagka mga small businesses, ganun? Ano mga Siguro generator? yung mga mid-range generator, yung mga 3,000 watts to 7,000 watts, okay na yung mga ganung generator type. Kasi mas balance sa cost, saka yun, reliability, magagamit pa rin, di ba? Kumbaga, masusupply pa rin yung need nila na power. Pero yung cost, hindi rin sobrang laki na hindi na kaya ng business, di ba? Yung mga sobrang mamahal na generator. So, kumbaga, mid-range generator, balance lang din sa cost. Tsaka yung yung makukuha din nila yung need nilang power. Yes. So, common mistakes to avoid Avoid. pag namimili ng mga generator. So, buying too small, overload, damage. Yes. Yun nga, gaya na sabi natin kanina, di ba, dapat compute natin yung watts dun sa need na power ng generator. Or yung need natin na power sa generator. Kasi, yung pag hindi enough kasi, tapos mas mataas yung watts ng mga equipments or machine na kailangan. Yun nga, Yun. masisira yung mga equipments natin kasi hindi enough yung power na nabibigay ng generator. Hindi lang tigil yung, yung operation ng site. Mas, mas, Tsaka for safety na rin. Oo. Nakakatakot kaya kapag umusok yung mga equipments, di ba? konting lang. So, ignore fuel consumption. Ignoring fuel consumption. Ignoring fuel consumption, not checking voltage stability, Using indoor without without ventilation. Yun, mas delikado kasi mas may diba? Pag kunyari sa loob ng bahay mo nilagay, may usok yun. Mas, pag nalalanghap yun, mas delikado, diba? So, dapat i-safe mo rin. Tsaka yung generator kasi hindi naman yan waterproof. Inilagay mo lang sa labas na ulan na, naku, ewan ko lang magagamit mo pa next time. So, yun, not planning future power needs. Ano yun na planning? Not planning future needs. Power needs. Siguro ito yung yung kunyari,
sige, bilhin natin to kasi wala tayong kuryente ngayon. Tapos mga pang one-time use lang, ganon. So, dapat guys, pipiliin nyo yung mga durable naman, dahil mura, sige go. Syempre, isipin nyo yung durable, yung pang lifetime nyo siyang gagamitin. Hindi naman siguro totally pang lifetime kasi syempre nakaka-encounter pa rin yun ng damage. Syempre, pag di mo naalagaan ng tama, hindi siya pang lifetime, charis. Maintenance tips. So, ma'am, ano yung mga maintenance tips na kailangan natin para mas tumagal pa natin magamit yung mga generators? So, ito yung mga kung paano mo lilinisin yung generator, paano mo siya i-maintain, kasi syempre, habang tumatagal, nagkakaroon niya ng mga dust, di ba? So, paano mo i-maintain yung generator para mas matagal mo pa siyang magagamit? So, kailangan pala natin dyan, regular i-check yung oil niya. Para kung baka kasi may mga nag-stock na pala dyan. Kasi parang yan parang feeling ko parang gaya siya ng printer. Di ba pag yung printer, pag hindi mo na siya nagagamit, yung mga ink nun, may parang nagkakaroon siya ng build-up. Yung titigas na siya. So, parang ganyan din yung generator. Kailangan mo i-check lagi yung oil kasi pwede siyang magkaroon ng mga build-up. And yun, magka siya na parang hindi mo na siya magagamit. Diba? So, kailangan pala natin i-check yung heat, yung humidity and dust pala niyan. Kailangan din natin i-clean yung filter nito. Kasi dun pala nagbi-build up yung mga dust. So, yun. I-store natin siya in dry areas to avoid rust. Kasi kakalawangin yung pag-expose sa mga mabubulok siya pag kinalawang. Humid at ang nagkakos ng mga rust. So, yun. Run generator at least once a week. So, hindi porket hindi na nagba-brown out sa amin, hindi na namin gagamitin. So, kailangan siyang gamitan at least once a week. Parang sa mga motor, masisira yung makina niya, di ba? Yes. Pag hindi ginamit. So, use clean fuel to prevent clogging. Yun nga yung parang gaya nga siya ng painter na Nagbabara. may mga nagbabara. Tsaka pag hindi maganda yung fuel, syempre, alam nga na gamitin mong fuel yung hindi na maayos, diba? Hindi na maganda. So, masisira yung generator mo, ang mahal-mahal, tapos masisira lang. Naku, yun. Yun ang lagi natin ang tatandaan sa pagpili ng mga generator. So, final buying advice, ma'am. So, syempre, bumili tayo sa mga trusted brands natin. Bosch, Makita, or yung mga iba pang brands na kilala natin at alam natin na reliable. Tsaka reliable, diba? Yung subukan na talaga ng market. Alam mo kakayanin yung mga equipments, yung mga tools na kailangan mo paggamitan ng generator. So, ang lagi natin natandaan, always buy from KHM! So, yun, yung mga binibenta na kasi nating mga products, diba? Yes. Sure ka talaga na Original. yes. Tsaka authorized dealer po tayo. Meron tayong mga service centers na mga Tsaka alam din natin may if warranty. ever. Yes. Diba? Tsaka yun. Isa pa, kailangan din natin prioritize yung durability. Isa yung cheapest price. Kasi Anuhin mo yung mas mahal, ay mas mura, pero one time, one month mo lang magagamit, tapos sayang yung binayad mo, diba? Tapon na sayang yung agad. pera mo. So, mas piliin mo yung mas durable, at least alam mo, tatagal siya sa'yo. Siyempre, tamang din, yung cleaning tips din, ganun. Parang lang yan, parang yung jowa mo. Think long term. Tama! Fuel efficient So, and kailangan mo maintenance. alagaan, kasi kung hindi, masisira siya. Parang jowa mo. Oo, kailangan maintenance. Uy, syempre, date ba rin? So, ayun, think long term. Yes. Kasi kung papabayaan mo kahit gaano pa kamahal yung naku, Tama. ewan ko lang. Kung di masira, di ba? So, ano yung mga frequently asked question kapag pag gumagamit ng generator? So, ano Sa daw yung isang mga size household. ng generator? What size, ano daw yung size ng generator na enough para sa isang household dito sa Pilipinas? Siguro kung ilaw, tapos electric fan, okay na siguro yung mga
2 kVA, 2,000 kilowatts to 4 kilowatts. Kasi siguro hindi naman na siya enough na yun sa pag-consume ng Hindi ka naman electricity. siguro gumagamit ng machine sa... Oo, mga aircon, ganyan. Pwede rin, siguro aircon, pero kaya yung mga din. machine na... Sobrang lalaki ng wattage capacity, yun siguro yung Kumbaga hindi siya typical na ginagamit sa Sa- bahay. yes. So, hindi mo kailangan ng mga Malaki. generator na sobrang lalaki ng mga kVA. So, yung piliin mo lang yung sakto lang dun sa Kasi syempre, bumili ka ng mahal, yung bulsa mo na hindi ka pang ng household pera. yung budget, di ba? So, Araw-araw ka mag-aasin at tuyo. so is diesel better than gasoline generator? Yes, pag construction, tsaka for long-term Long-term use. mas better talaga ang diesel. Kasi mas durable. Yes. So, kaso mas mahal. Mas mahal. So, can a generator run a welding machine? Sabi? Yes. Kaya. Basta, ang watts na ampere. kailangan niya is yung 5,000 watts to 7,000 watts or 5,000, 5 Mas higher. kVA. Siguro mas higher, ma'am. Kasi depende rin sa ampere kung paano nila gagamitin. So, kung Nakadepende rin kasi 3,300 sa ampere, welding diba? machine, diba? Kung spot-spot lang, pwede na po siguro yung 5,000 to 7,000 wattage. So, how long can a generator run continuously? Pag gasoline, 6 to 12 hours. Pero ang diesel, ano kaya ang diesel? Mas malay, mas mahaba kasi diesel Tsaka mas malalaki yung tank nila. So, Siguro, ma'am, mas okay din kasi mas malalaki nga yung tank capacity kapag ka mga diesel kasi karamihan ginagamit siya sa construction site, 'di ba? So, is it safe to use generators indoors ba? Sa loob ng bahay, ma'am, safe ba gamitin yung generator? Naku! hindi siya safe. Kailangan laging well-ventilated yung area. Kung saan may ilalagay yung generator, hindi mo siya pwede ikulog. Lagay mo sa basement. Tapos, Oo, hindi siya pwede kasi may usok na nilalabas yung mga generator. tsaka kasi, syempre pag sa loob ng bahay, mas mainit, diba? Mas yung humid. Hindi makakasingaw yung Nilalabas na usok. usok ng generator. Tsaka ma'am, paano naman yung gagamitin sa loob ng bahay? Nag-welding ka sa loob ng bahay. Tapos nagdidrill ka. Pwede naman, pag nagdidrill ka pala. Kasi di ba meron din. Kaso Mas okay rin talaga pag sa labas siya kasi nakalagay. kailangan ng ventilation. Oo. Tsaka for safety na rin, hindi lang sa'yo. Syempre sa mga equipments mo rin. Kasi lahat na ng equipments mo nasa loob Nasa ng loob ng bahay, bahay. di ba? Or nasa loob ng isang area. So, mas better kung nasa labas na Nasa lang siya. labas. Yes. Tsaka syempre, hindi naman ibig sabihin nasa labas, hindi na siya, hindi na siya Covered, covered, yes. di ba? Syempre, dapat naka-elevate din. May mga din, standard na, na guidelines sa pag-store ng, mga generators. So, ma'am, may gusto ko pang idagdag sa kanila para mas maintindihan nila lalo yung, tamang paggamit ng mga generators. So, always choose yung tamang generator na naaayon sa needs nyo. For example, sa household, syempre, piliin nyo yung kung ano lang yung mas okay, yung kaya ng budget nyo. Pero, durable pa rin, di ba? Yes. Yung nandun pa rin yung reliability. So, syempre, piliin mo kung ano yung naaayon talaga sa need mo. For construction, di ba? Yung mga diesel. Yes. Tama, ma'am. So, yun. Sana may natutunan kayo sa episode namin ngayong araw. Laging tatandaan, dapat ang generator na pipiliin ay efficient. Efficient? Laging tatandaan, ang tamang pagpili ng generator ay ESR, efficient, sustainable, and reliable. Bye-bye! Bye-bye! Dapat nilagtagan sa exit.